Very familiar tayo dun sa kasabihan that the only thing constant in this world is change. Madalas sinasabi, di ba? Ang tangi lang daw hindi nagbabago sa mundong ito ay yung pagbabago. And we understand what that means. So, in one degree, we somehow agree with that. But, hindi natin pwedeng i-take yung statement na yan as an absolute truth. Why? Because, hindi naman totoo na ang tanging hindi nagbabago ay yung pagbabago. Because there is God who is our God who doesn't change. At yun ang pinakamasarap, kapag kilala natin ang Diyos na ito, pwede tayong magkaroon ng kapanatagan. And that's precisely what our text is telling us, a very familiar text about who God is, nagpakilala siya, at ano ang kanyang ginawa sa Malachi chapter 3. And in verse number 6, Malachi chapter 3. And in verse number 6, a familiar text, nagpakilala ang Diyos at nagsabi siya, "For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak." Ang hindi nagbabagong Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon. The unchanging God amidst unchanging times. And may the Lord be pleased to bless us in this short study. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat po sapagkat kayo ay patuloy kumikilos sa aming buhay. Salamat for the blessed time of prayer. At salamat dahil kayo ang Diyos na dumirinig ng panalangin ng inyong mga anak. And so we pray that you would constantly guide us, you would encourage our hearts in you, to look upon you, Lord. Salamat sa inyong mga salita na pwede namin pagbulayan at ibalik nyo ang aming focus sa inyo, Panginoon, lalo na po sa aming kapanahunan kung saan maraming nagaganap, O Lord. And yet you are our guide and you are our God. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita at naway ang banal na spirito ninyo ang magbigay sa akin ng mga salita na sasabihan at kayo rin po ang magbigay sa amin ng puso at tenga na handang tumanggap ng inyong mga salita. We commit all of these things, glorify thy name, and be thou exalted in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Again, kung meron tayong pwedeng maging sandigan dito sa pabago-bagong mundo, yun ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, God's immutability. Ito daw ang isang bagay na pwede na magkaroon ng mga Kristiyano na wala ang mga hindi mananampalataya. Di ba? Isipin nyo, ang mga unbelievers, saan sila tatakbo, lalo na sa panahon na hindi na nila alam kung anong nagaganap sa buhay nila. Napakalaking kaibahan sa mga Kristiyano kaysa sa mga hindi mananampalataya. Kaya, ang Kristiyano, bagamat hindi tayo exempted sa mga nagaganap sa paligid natin, pero isang bagay ang tiyak. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapanatagan at yung pangako niya na pwede nating panghawakan at pagtiwalaan kahit sa maraming bagay na hindi tiyak. Again, remember, God's immutability or His unchanging character would set Him apart from all of His creation. Di ba? Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, yun ang isang katangian na nagpapahiwalay sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Sapagkat ang tendency ng lahat ng creation ay patuloy na magbago. And the Bible clearly tells us about His unchanging nature. Sa maikling passage natin sa Malachi 3:6, pwede natin itong hatiin sa dalawang points. First of all, God's revelation of Himself as immutable. And secondly, God's work in the lives of His people. Tingnan natin yung una, God's revelation of Himself as immutable, ang kapahayagan ng Diyos sa Kanyang sarili na hindi nagbabago. For I am the Lord, I do not change. Sapagkat akong Panginoon na hindi nagbabago. Again, if you analyze this statement, this is an amazing statement coming from the great God. Sabi niya, ginamit niya yung term, I am. He is the Lord, the Sovereign One. Siya yung
pwede nating pagtiwalaan. Again, ito yung isang bagay na hindi daw natin pwedeng basta-basta daanan. Hindi ito yung isang bagay na parang, okay, so He is God and He does not change. Tapos na. No. In fact, kung tayo ay nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, pag binabanggit ang Diyos at ang karakter ng Diyos, siya yung highlight eh. Hindi naman siya yung pwedeng basta daan-daanan na lang natin and then walang epekto sa atin. Nagpakilala siya at this time to the nation of Israel at pareho pa rin ang mensahe ng Diyos because He is a revealing God. Nagpapahayag siya. So ganun pa rin sa atin. Siya ang Panginoong Diyos, hindi nagbabago. Kailangan mag-sink in sa atin. At ang makaka-appreciate nito, of course, yung pinagpakilanlan ng Diyos bilang ating Diyos at tayo ay Kanyang anak. Sa mga unbelievers nga, hindi nila ma-appreciate ang great truth na ito. Now, sabi ni Alexander McLaren about this part, the Bible teaches us to think of this personal God, our Father, as infinite, eternal, knowing all things and never changing. There is all the difference in our attitude towards the very same truth if we think of the unchangeableness of God or if we think that our Father God is unchangeable. Notice that truth. Totoo yun. Napakalaki daw ng kaibahan sa buhay natin at marahil sa ating isip at puso kapag nakilala natin ang Diyos na ito bilang ating Ama at hindi lang siya basta Ama natin na Diyos pero hindi siya nagbabago. That means pwede tayong palaging lumapit sa Kanya, pwede tayong palaging magtiwala sa Kanya ng buong buo, pwede nating panghawakan ng lahat ng Kanyang mga sinasabi, at hindi darating ang panahon na kung Siya ay nagbigay sa atin ng favor o nagpakita ng pag-ibig, hindi darating ang panahon tatanggalin niya yon. Hindi darating ang panahon na parang sa mga tao, di ba? As later we would say, one moment okay kayo. Kinabukasan, di mo alam kung ayos pa ba. Diba? Minsan, ang ganda-ganda ng mood. Next time, galit na galit. Ganun ang tao eh. Later, makikita natin gagamitin ng Diyos ang ganung larawan para lalong ipakilala ang Kanyang sarili. So, kapag nakilala natin ang Diyos na ito, nothing, and I mean nothing, can and should shake our faith in our unchanging God. Walang kahit ano at hindi dapat nating payagan na kahit anong bagay ang magpatinag sa ating pananampalataya. The more we come to know this great God, the more our faith should be stronger in Him. Yun ang epekto sa ating malalim na pagkakilala. Now, again, maraming passages sa Bible na nagtuturo patungkol sa ating Diyos na hindi nagbabago. Pero isa dyan ay alam nyo ang Numbers chapter 23, verse number 19. Turn with me there, Numbers 23:19. Ba't mahalaga ang talatang ito? Dahil sa pagpapakilala ng Diyos, isinama tayo bilang mga tao And notice the contrast. Sabi doon, Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Ang laki daw ng kaibahan sa Diyos na lumikha kumpara sa tao na Kanyang nilikha. Para bang, habang binabasa ko to, parang lumalayo ang Diyos sa Kanyang nilikha. Gusto niyang i-distance ang Kanyang sarili so that He will be set apart. Hindi siya katulad ng tao Pero minsan, kung tinatrato natin ng Diyos, parang kagaya lang ng tao. No, He is our Father, for sure. Pero He's still the Almighty God, who is our Father. So in that sense, may similarity pero napakalaki ng pagkakaiba. First of all, coming from this text, ang Diyos daw ay palaging tapat at hindi pwedeng magsinungaling. God is always truthful and cannot lie. Anong ibig sabihin para sa atin yan? Ibig sabihin, ang tao madali
na magsinungaling whenever it is convenient. Or sometimes, nagja-jump tayo sa conclusion, hindi pa naman natin alam lahat ng facts. Diba? Lalo na kung tayo siguro tinanong o kaya nasukol and then ayaw nating mapahiya or there is that kind of fear of man, ang galing magsinungaling eh. At sasabihin natin, kalahati lang naman yung pagsisinungaling. Kalahati naman sinabi ko. Yung kalahati lang hindi. Ano tawag doon? Pagsisinungaling pa rin. Napakadali for us to change our statements. Lalo na kung self-preservation ang pinag-uusapan. Maraming ang kaso, di ba? Ang linaw-linaw lang sinabi and then biglang babaluktutin one day. Hindi ko naman talaga sinabi yun eh. O kaya sinabi ko nga, iba naman ang ibig ko sabihin. Di ba? Ganun ang tao. At doon natin makikita, ba't kailangan tayong baguhin ng Diyos? Kung hindi, tayo babaguhin ng Diyos, magpapatuloy tayo doon sa ganung nature na nagsisinungaling at pabago-bago ng statement. Pero kapag nakilala natin ng Diyos, matututo tayo maging matapat. Ang salita natin, para sa Christian, our word is our bond. Mahalaga yung sinabi natin. Okay? At pahalaga natin yon. Secondly, God does not change His mind. Hindi nagbabago ng isip ang Diyos. At makikita natin bakit nga naman siya magbabago. Alam na niya ang lahat. He has all knowledge. He has all wisdom. He even has what we call as prescience. He knows what will happen beforehand. Kaya ang daming hula sa Biblia, hundreds of years or even thousands of years bago mangyari, sinabi na ng Diyos, alam na niya eh. Sinong magbibigay nun? Ang Diyos lang. So hindi niya kailangan baguhin ang isip niya kung nasa kanya na ang lahat. Wala siyang hindi alam. In fact, Psalm 147 verse number 5, ang emphasis, great is our Lord and abundant in strength. His understanding is infinite. Hindi masukat ang kanyang unawa. Ang Diyos yun. Psalm 139 verse number 4, even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all. Lahat ng iyon ay alam mo. Of course, sa context, bago ko pa sabihan, alam nyo na lahat, pero hindi lang yung sasabihin natin, lahat nga ng bagay, alam na ng Diyos. Nothing surprises our God. At yun na nakakamanga, dahil kilala niya tayo through and through. Lahat ng ating kasamaan, lahat ng ating kawalang katapatan, and yet He still loved us just the same. That's our great God. At pangatlo, palaging ginagawa ng Diyos anumang kanyang sinabi. God always does what He says. Para i-emphasize sa pinanggalingan nating Numbers 23:19, nagbigay ng rhetorical question. At alam nyo naman, pag sinabing rhetorical question, tinatanong, hindi para maghanap ng sagot. Alam na ang sagot kaya lang tinatanong for emphasis. Alam na ang sagot Sabi doon, has He said and will He not do it? Or has He spoken and will He not fulfill it? Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Alam natin ang sagot. Hindi. Imposible. Walang pwedeng sabihin ng Diyos o ipangako ang Diyos na hindi niya gagawin. So there will never come a time that pwede nating sabing may hindi natupad na mga salita ang Diyos. Okay? Sipin nyo, no? So sa tatlong bagay na ito, yung pagiging matapat ng Diyos, yung hindi niya pabago-bagong isip at pagtupad niya sa kanyang mga sinasabi, again, kabaliktaran tayo bilang mga tao. This should cause us to truly see God as great, walang kapantay, as the exalted one. Walang pwedeng ipantay sa Kanya kahit yung pinaka-best representative na ng tao. Wala sa kalingkingan ng Diyos. Okay? And it should convict us also kapag tayo
Bagamat Kristiyano, bumabalik tayo sa ating natural tendencies. Nature natin yun eh. Pero hindi dapat nating sabihin, kasi talagang ganyan ako eh. Talagang pabago-bago ko ng isip. Talagang nagsisinungaling ako. Talaga namang hindi ako maasahan eh. No. It should convict us because we are becoming more like God. Di ba? We are being changed from glory to glory. Hindi na tayo yung dating tao na walang pakialam sa salita, walang pakialam sa tingin ng iba, walang pagpapahalaga sa Diyos. No. Malaking change ang naganap kung totoong anak tayo ng Diyos. Right? Again, remember, the very character of God precedes all of His actions. Ang katangian ng Diyos ang dahilan ng lahat ng kanyang ginagawa. Hindi the other way around. Diba? For example, nung sinabi sa Bible that God is love, character niya yun eh. Siya yun, hindi naman sinabing God is loving. Although He is loving, pero yun ang description, God is love. Siya mismo. Kaya naman, ang Diyos, nagpakita ng malaking pag-ibig niya. Pinadala niya yung anak niya. Napakalaki ng See, lahat ng nagaganap, batay sa karakter ng Diyos. That's the basis of His actions. Dahil nga, hindi nagbabago ang Diyos, yun ang batayan ng kanyang pagkilos sa kanyang bayan, sa atin na kanyang mga tinubos. Again, the reference is with Israel, pero lalo naman sa atin ngayon na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. So, una, God reveals Himself in His unchanging nature. Pangalawa, God's work in the lives of His people, ang gawa ng Diyos sa kanyang bayan. Di ba sabi niya, I am the Lord, I do not change. Anong kasunod nun? Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Kaya't kayo, o mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. At yun ang kailangan nating maunawaan. That's the only reason why andito tayo eh. Yun lang ang dahilan ba tayo nakapagpapatuloy sa taong 2025? Hindi dahil nagpalita tayo ng kalendaryo, hindi dahil sa nagpaputok tayo, nagpalayas ng mga demonyo, hindi dahil sa may mga bilog-bilog ka, di ba? Walang kinalaman yun eh. Pero only because of the goodness and mercy of God. Yun lang yun. Pwedeng hindi tayo umabot at this particular time. Kinunik sa karakter ng Diyos ang kanyang pagkilos sa kanyang mga tinubos. Kung minahal tayo ng Diyos noon pa man, bago daw likhain ng sanlibutan, wala anumang bagay na magpapabago noon, lalo na kung tayo ay na kay Kristo. Diba? Kung siya yung Diyos na naawa sa atin dahil napakarami nating kasalanan, wala tayong pwedeng gawin para alisin tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Again, kung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas na siya nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, walang anumang bagay na pwedeng magbalik sa atin sa dati nating kalagayang malayo sa Kanya. We are secured in our Lord Jesus Christ. Again, marami tayong mga pinapangambahan sa buhay, marami tayong mga plano at hindi natin alam, lahat ba yung matutupad? Diba? Natural sa tao mag-alala eh. Pero, again, based on God's character and promise, kapag tayo sa Kanya umasa, siya ang magtatanggal ng ating mga pangamba. Papalitan niya ng confidence, ng pagtitiwala. Papalitan niya ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. So, right now, bawat isa sa atin, what are we actually experiencing in this particular moment? Tayo ba yung taong punong-puno ng mga bagay sa isip at buhay natin na hindi natin na-figure out, and so, tulirong-taliro na tayo. Hindi natin alam what to do. Or, tayo ba yung tao na, bagamat may mga bagay na hindi ko alam, Panginoon, I leave it to you. It's in your hands. You are my God. You know me, and you know my family, you know the future, everything is in your hands.
Nabanggit ko kanina, di ba? Bagamat ang mga magulang naturally mahal ang mga anak, gagawin natin halos lahat para sa anak natin eh. Diba? Kung kailangan magtrabaho ng masikap, kung kailangan, sabi nga nila, baliktarin mo yung araw maging gabi, diba? Para lang maitaguyod as much as we can. Yun ang nature natin as parents. Pero the same love that we have, pag hindi ginawa o sinunod ng anak natin yung inutos natin, ano agad nararamdaman natin? Di ba natural din yung bugso ng damdamin, yung galit? Without even thinking, natural yun! At minsan naman talaga nakakainis. Hindi matatanggi. Ganun din tayo dati. Nung tayo naman yung mga anak eh. Pero dun nga natin makikita, kailangan tayong patuloy, paalalahanan ng Diyos. Kaya nga kahit ang mga magulang, kailangan, minsan-minsan, marunong humingi ng sorry. Nagkakamali rin tayo eh. Pero magagamitin ng anak para sabing, gagawin ko na lahat ng gusto ko, hindi ko na i-consider ang aking mga magulang. No. Dapat malinaw sa atin yon. In the midst of our own finiteness, yung pagiging limited natin, ginagabay tayo ng Diyos. So there is hope in God. So yung statement ng Diyos, pwede nating sabi ng Diyos, because I am Jehovah, I change not. Again, notice the very holy name of God. At dahil siya nga yung nagpapakilala, siya yung Diyos na walang hanggan, kahit tayo yung may hangganan, we can still have that confidence in God. I'm sure alam niyo ang James 1:17. Okay? James 1:17. May kinalaman ito sa lahat ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos na mabuti. James 1:17, sabi doon, every good gift and every perfect gift is from above and coming down from the Father of lights, with whom is no variableness, sa King James, neither shadow of turning. Sa ESV, I think, with whom there is no variation or shadow due to change. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago, kahit anino ng pagbabago, wala sa Diyos. And so because of His goodness, His love, He can give us the good things that we need. Alam natin yan. Kaya walang magaganap sa buhay natin na mabuti kung hindi dahil sa Diyos. Salamat sa Diyos sa masaganang pag-ibig at biyaya niya sa atin. Pero, huwag nating isipin dahil ang Diyos hindi nagbabago, hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang pakikitungo sa atin. Diba? Kasi nga, dahil ang tao nagbabago, kailangan minsan baguhin ng Diyos yung paraan niya ng pagtrato sa atin. Yeah? Natatandaan nyo, nung binabanggit sa bago padala ng Diyos ang baha sa panahon ni Noah, sabi doon, nung nakita ng Diyos ang kasamaan, He repented. Hindi ibig sabihin nagsisi ang Diyos. Binago niya yung kanyang paraan ng pakikipag-deal sa tao. Ang tao pumupunta sa kasalanan, alangan ng mga Diyos, bilang banal, pabayaan niya. That's not our God. At tayo rin, may mga pagkakataon, pag tumigas ang ulo natin o naging rebelde tayo sa Diyos, kung totoong anak tayo ng Diyos, papaluin tayo ng Diyos. Pag-asa natin yun eh. Salamat sa Diyos. Kung hindi niya tayo pinapalo, hindi tayo babalik sa Kanya, hindi natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Pasalamat tayo kapag ang Diyos tinutuwid tayo. He's still very much the same God. He's still a very good God. Pero kailangan ipakita niya in a different way ang kanyang pagkilos sa atin. So hindi kontra yon yung pagbabago ng Diyos ng kaparaanan sa pagdidil sa atin. Now, sabi sa Psalm 102 verse number 27, but you are the same, and your years have no end. Kita niyo yung connection. Yung pagiging
walang pagbabago ng Diyos, His immutability, ikonekta sa kanyang pagiging walang hanggan, His eternality. Tama nga naman. Unchanging na ang Diyos, wala pa siyang katapusan, wala nang katulad ng Diyos. Diba? Kaya nga, di ba, nung sinabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, yun na yung ultimate expression of the deity of the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng sabihin sa Kanya yan kung tao lang siya. No. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman, at ganun ang ating Diyos. So remember, if we are trusting this great, unchanging God, lahat ng maganap sa atin, sa buhay natin, pwede nating pagtiwalaan sa pagkilos ng Diyos. Kahit sa pinakamaliit, sa pinakamalaking bagay, yung sabi ng mga taong aksidente, walang aksidente sa Diyos. Again, we can see yung extension nito sa lahat ng karakter ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay nananatiling hindi nagbabago. Eternal ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang habag sa atin, His mercy endures forever. Yung kanyang justice is unwavering. He's a just and holy God. Hindi niya palalagpasin ang kasalanan. And His wisdom is timeless. Walang panahon. That is our great God. And so, tapat ang Diyos, kaya anuman na kanyang binanggit, sasama na dito yung kanyang salita, sa kanya to galing eh. Kaya alam natin, yung kanyang mga salita, hindi rin nagbabago. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Isaiah 40 verse number 8. Alam niyo to, di ba? The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. How can it stand forever kung yung pinanggalingan hindi forever? And the only way we can trust His word is because galing ito sa Diyos na hindi nagbabago. Sana lalo tayong ma-encourage to study the Bible, to read the Bible and learn from it. Isapamuhay natin ang salita ng Diyos at maging gabay natin sa buhay. At ituro din natin sa iba at sa mga susunod na henerasyon. Kailangan natin yung constant guide, which is the Word of God. Ito lang ang pwede nating pagtiwalaan. Now, anong take natin kapag pinag-uusapan ang Diyos at ang pagiging walang hanggan ng Diyos? Una, dapat lalo tayong sumamba at magpuri at lalo tayong humanga sa Diyos na hindi nagbabago. Every time, naalala ko nga to, habang tayo tumitingin sa salamin, o habang may nararamdam tayo mga sakit-sakit, habang nararamdaman natin, hindi na ako pabata ng pabata, remember, God does not age just like us. Wala siyang anumang wrinkles, wala siyang anumang maputing buhok, wala siyang kahit anong sign of aging because He is the eternal God. Lalo tayong dapat mamangha sa Diyos. And secondly, dapat ma-encourage tayo to be like our Lord. Kasi di ba, again, sabi ko nga, because of the Lord Jesus Christ, we are being changed from glory to glory. Naging kahawig tayo o kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. In like manner, dapat ang encouragement sa atin is to be like Him. Again, huwag natin gamitin yung excuse. Of course, totoo, tao naman kasi talaga tayo eh. Pero binabago tayo ng Diyos. At yun yung susunod na point. Kapag natanggap natin ang Diyos lang ang walang pagbabago, tayo nagbabago, hindi ka na madidisappoint sa iba kapag hindi tinupad ang pangako. O kaya, kapag inasahan mo, hindi nagawa. Okay? O bakit nagbago yung pag-ibig mo sa akin, hindi ka na magugulat because that's the nature of man. Pero tayo, as children of God, ang response natin, Lord, change me to be more like you. Hindi naman kasi natin mapigilang hindi mag-change. Every day. Kaya kung magbabago tayo,
magpabago tayo sa Diyos patungo sa Kanya, sa ikabubuti. Masarap na nakikita natin tayo nagbabago for our God, towards Him. Ano ba yung mga areas of improvement pa sa buhay natin? Ano ba yung mga bagay na alam nating tinuturuan pa tayo ng Diyos at kailangan pang, Lord, mahina ako sa ganitong area, hindi ako mapanalanginin. Lord, help me to be more prayerful. Lord, wala na akong excitement sa salita niyo o sa pagdalo sa panambahan. Lord, teach me, help me, change me to be like you. That should be the challenge for us. Huwag nating, again, gamitin yung excuse na kung ang tao ginamit na halimbawa ng nagsisinungaling o hindi pagtitiwalaan, yun yung character na gusto nating i-exhibit. No, yun nga yung masamang side ng tao dahil makasalanan. Pero pag binago na tayo in Christ, mayroon pa rin ganung moments pero hindi na yun ang dominant. It is the Spirit-led life that will come out. The fruit of the Spirit will come out, my friends. Parang yung sinabi ni Paul, huwag tayong tumigil mga kapatid. Kasi hindi pa naman tapos ang Diyos sa atin dito eh. Remember his words in Philippians 3:12? Sabi niya, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Hindi ko pa naaabot. So, hindi ako pwedeng magsabi na tapos na mission ko. No. At hindi pa tayo nakakarating sa karya ng Diyos sa langit. So, habang andito tayo, let us continue to reach forth for the prize of the high calling of God. May that be our prayer. Patuloy tayong baguhin ng Panginoon to be like Him and to develop in so many ways para ang Diyos ang makita sa buhay natin. Di ba? If we are in Christ, then we are new creation. Mipas na yung mga dati at ngayon naging pawang mga bago. It is still a process, my friends. Pero ang masarap yung journey natin, kasama natin ng Diyos. And one day, we will be with Him forever. Habang andito tayo, let's look at the unchanging nature of God and walk according to His ways. May God be pleased to bless us this afternoon. Let us pray. Almighty Father, maraming salamat sa kabutihan niyo sa amin, sa pagpapaalala na bagamat maraming nagaganap sa aming buhay at sa aming paligid, which could make us worry or even maring mag-isip-isip ng iba-ibang kaparaanan, Panginoon. And yet, you are the one constantly reassuring us because you are our unchanging God. We can have confidence in you na hindi nyo kami iiwanan, walang panahon na hindi nyo kami mamahalin, walang panahon na hindi kami mananatili sa inyo bilang mga tinubos ninyo, but you will make sure that we will be with you forever and forever. So, encourage the hearts of your people and help us to continually grow in the areas na nais nyo, Panginoon, para sa amin. Thank you so much. Blessed be your name. We commit all of these things and guide us as we depart from this place. For in the Lord Jesus' name is we pray. Salamat po and God bless us all.